Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Humingi siya ng closure. And I gave him sex. Hi DJ Rocky. Super love ko ang pakikinig ng programa mo. And I just wanna share my own story. Itago mo na lang ako sa pangalang Polly. At ito ang aking secret file. December 2019, nang meron akong makilala through chat. Etong guy na ito, siya ang naunang mag-chat sa akin. Nakapag-usap kami ng ilang beses. Then after a few days, hindi na siya nagparamdam. So, ang ginawa ko, in-unfriend ko siya. Kasi hindi ko naman siya kilala ng personal. But then after a few days, nag-chat uli siya. At ang sabi niya, busy lang siya sa trabaho niya, kaya hindi na siya nakapag-chat. So, nagtuloy ang communication namin. Lumipas pa ang mga araw. Nagkita na kami. Tuloy-tuloy ang labas namin after ng first meet namin. Hanggang sa ipinakilala na niya ako sa pamilya niya. But then one day, pumunta ako sa kanila. Tapos biglang may dumating na isang babaeng may itsura. Katamtaman ng taas, medyo maputi, at cute. Ang sabi niya, girlfriend daw siya. Ako naman, nabigla sa narinig ko. Wala naman akong alam eh. Hindi naman nasabi ng guy na to na meron siyang girlfriend. At mali rin ako dahil hindi naman ako nagtanong nun. At kung hindi ako nagkakamali, that time, nasa ligawan stage pa lang kami. Siguro, nadala lang ako ng emosyon ko. Kaya, that time na kaharap ko yung girlfriend niya ko, no? Nangingilid na ang mga luha ko.
At sa sobrang nasaktan ako, kinausap ako ng mama niya na kung wala naman daw na namamagitan sa aming dalawa, tigilan ko na ang anak niya. Masakit yun para sa akin. Pero tinanggap ko. Umalis ako ng bahay nila. Natuluyan nang bumagsak ang mga luha sa mata ko. Buti na lang, medyo malapit ang bahay ng kaibigan ko doon. At doon ako naglabas ng sama ng loob. Lumipas ang ilang minuto, nag-chat siya. Hinahanap ako. Gusto niya raw akong makausap. Nang sa gayon, makapagpaliwanag siya. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako sa bahay namin. Tsaka niya ako pinuntahan. Pagkarating niya, agad ko siyang tinanong. Pero hindi siya umiimik. Hanggang sa nakaipon na siya ng lakas ng loob para makapagsalita sa harap ko. At ang sabi niya, matagal na silang wala nung babae. Nanggugol lang daw yun. Ex niya raw yun. Naisip ko, posible naman yun eh. Wala rin naman akong nakikitang post niya sa social media na may girlfriend siya. At dahil nahuhulog na ang loob ko sa kanya, ay pinaniwalaan ko yun. Naniwala akong matagal nang wala sila nung babae at nanggugulo lang yun sa kanila. Sa amin. Then, January 2020 came. Naging kami. Akala ko okay na. But after few weeks, naging cold siya. Then nalaman ko na buntis yung babaeng nakasabayang kong pumunta sa kanila. Yung sinasabing girlfriend niya. At dahil doon, nagpaubaya na ako. Ang sakit nun sobra. Binitiwan ko siya. Ayoko makipag-usap sa iba. There were times na pumupunta siya ng bahay kahit 10 oras na ng gabi para lang makita o makausap ako. Dumating din sa punto na pati mga ate ng taong mahal ko at buong pamilya niya, siniraan ako. Chinat ako at kung ano-anong masasakit na salita ang mga narinig ko mula sa kanila. Ayaw ko naman talaga na pumasok sa maling relasyon. Wala naman akong intensyong manira o manggulo ng relasyon. Pero masyadong makulit itong lalaking to. Nagpupunta siya ng bahay. Hanggang sa akala ko talaga wala na sila. Akala ko kasi gawa-gawa lang yung kwentong buntis yung ex niya. Kaya itinuloy ko. Itinuloy namin ang relasyon namin. Hanggang sa tumigil na yung ex niya.
Then year 2023. On and off ang relationship namin. There were times na nagbe-break kami. Susuyuin niya ako, pupuntahan, hanggang sa hindi na lang kakausapin. Ako rin naman yung nakikipaghiwalay sa kanya. Kasi nga, ang toxic namin. Yung mga bagay na dating ginagawa niya, hindi na niya ginagawa. Hindi niya man lang ako mabigyan ng assurance, consistency, and peace of mind. Dati willing niyang gawin yun para sa akin. Pero ngayon, ako na yung nagbebeg para gawin niya yun. Yung simpleng gala at update, wala na. Simpleng hatid sundo sa trabaho, wala. Then one day, may nagsabi sa utak ko na buksan ang account niya. Hindi ko na kasi alam yung passwords niya noon. Then pag open ko, nung isang account niya na alam ko yung email, hindi yung main account niya yung nabuksan, kundi yung dummy account niya. At dun ako nangatog. Ginagamit niya yung dummy account niya na yun para lokohin ako. And he was already cheating on me since Feb 2023. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. At para akong pinagbagsakan ng langit at lupa noon. Damang-dama ko yung panlalamig ng mga kamay at paa ko. Ni hindi ko nga maramdaman na napatak na yung mga luha ko. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. And there was this one girl na consistently niyang chinat-chat. At itong girl na to, fully aware na merong ako, pero hindi lumayo. At yung mismong araw na yun, na nabuksan ko yung dummy account niya, tinanong ko yung ex kung kilala ba yun. But then she said, "It's none of my business." I tried to investigate. Pero wala akong makuhang info mula sa iba. So yung boyfriend ko na mismo, nung tinanong ko, kilala ba niya yung girl? Pero nag-deny siya. Hanggang sa pinakita ko yung conversations nila. Ang sabi niya lang sa akin, pupuntahan na lang daw niya ako sa amin at doon na kami mag-usap. Kinagabihan, pinuntahan niya ako. Naghihintay ako ng paliwanag pero hindi na siya umiimik. Nagmamakaawa ako sa kanya, ayusin namin ang relasyon namin. Ang dami ko ng hirap na pinagdaanan sa relasyon namin. Ngayon pa ba kami bibitaw? Ang sakit. Then tinanong ko siya kung mahal na niya yung babae. At mas lalong nanlamig ang buong katawan ko sa nalaman ko. Hindi siya umimik. Pero tumango siya. Nang dahan-dahan. Confirmed
Alam kong mahal na niya yung babae. At kahit alam kong mahal na niya yung babae, sinubukan ko pa rin na magmakaawa. Sabi ko, ayusin natin to. Either siya lang or ako. Hindi pwedeng dalawa kami. Pero hindi ako nakatanggap ng kahit anong sagot mula sa kanya. Time went by. Kinailangan kong pumasok sa trabaho. Nag-duty ako na lutang. Naiyak. Tulala. Apektado ang trabaho ko. To the point na nagpasa ako ng resignation letter. Yes. Because of a heartbreak. I decided to resign at work. Then ilang days before Christmas, lungkot na lungkot ako. Kailangan kong harapin yung mga okasyon na Christmas, New Year, and supposed to be 4th anniversary namin na ako lang mag-isa. At para bang sinusubok ng panahon yung bait ko. Kasi may mga pagkakataong kung nasan ako, nakikita ko naman yung mga tita at mga pinsan niya. It was New Year's Eve nang makita ko yung tito at tita niya. At dahil napalapit na sila sa akin, niyakap ko yung tita niya. Sabi pa nga nung tita niya, ipag-pray ko na magkabalikan kayo. Hindi man ngayon, pero sana kapag okay na yung panahon kayo ulit. Humingi pa nga siya ng tawad sa nagawa ng ex ko sa akin. Well, napakahirap. Napakahirap na hindi naman talaga ako gustong-gusto ng pamilya niya. Pero kahit ganun, ibinigay ko yung nararapat na respeto para sa kanila. Devastated ako. Sinubukan kong gumawa ng iba't ibang gawain para lang makapaglibang-libang ako. Kasi kapag napupunta lang ako sa kwarto ko, naiiyak lang ako. Nagiinom ng alak mag-isa. Masakit. Masakit na masakit. Nakakala ko siya na pero hindi pa pala. On and off yung relationship namin sa loob ng halos 4 na taon. I endured all the pain, the hurt. I loved him with all my heart. Pero dito lang kami mauuwi. Then 2024 came. Binlock ko na siya. Pati yung family members niya. Pati yung relatives niya.
No contact for 3 months. Until nag-chat at nag-text sa akin. Ang ex ko. Yung chat, gumamit pa ng mutual friend namin para makapag-chat sa akin. Yung text naman, gumamit pa ng ibang SIM para lang makausap ako. Akala ko okay na ako eh. Akala ko hindi ko na papatulan yun. But for my peace of mind, nakipagkita ako. But DJ Rocky, sa totoo lang, walang maayos na mga salita ang mga lumabas sa bibig niya. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. At ang mas masakit doon, ay may nangyari pa sa amin. Yes, humingi ng closure ang ex ko. And I gave him sex. Dumoble yung sakit. Para akong naging parausan. Walang usap-usap pagkatapos ng sex. Kinuha ko yung mga damit ko. Sinuot ko to habang umiiyak. At alam mo kung ano yung mas nagpasakit ng lahat? Bago ko lisanin yung lugar na yon, ang sabi niya, paano na naman yan? Nagkasala tayo sa bago ko. Like what the F? Bago mo? Naisip mo pa yan matapos ang lahat? So pinagmumukha mo pa akong nanggugulo sa relasyon ninyo? Speechless ako that time kaya umalis na lang ako. Then I decided na umuwi sa papa ko sa LU. Lumipas na ang maraming buwan. And I'm still waiting for him to come back. Although I know he's not coming back. Siguro kaya ako ginawa yung kagagahan na yun na makipag-sex sa ex ko for closure. And dahil akala ko pipiliin niya ako. O pipiliin na niya ako. Na kapag binigay ko for the very, very last time, ma-miss niya ako at kontakin niya ako at sabihin niya sa akin na ako na lang uli. 4 na taon eh. Ginawa ko siyang mundo, ginawa ko siyang sandalan ng lahat. O sandalan sa lahat. Nasanay ako na siya lang ang kasama ko. Bumuo na ako ng pangarap ko na siya ang kasama ko. Dumating na sa puntong I'm ready to settle down. Or I'm ready to settle for him. Siguro, sabihin ng iba na karma ko to. Dahil nga sa umepal ako nung magulo sila nung ex niya. Pero tanggap ko yun. Pero hindi mo naman masisisi yung isang tao nagmamahal lang. Siya lang ang nagmahal sa akin. Pinaramdam niya sa akin yung unconditional love and what real love is. What we had for 4 years was full of love. And up until now, I still love that person. Kahit na maraming beses niya akong niloko. Ganun ako magmahal. And to my love, kung nakikinig ka man, I just want you to know that I'm happy for you. Pinatawad na kita. Mahal kita at mamahalin kita ng tahimik sa malayo. Kung tatanungin mo ako kung kumusta ako, okay naman ako.
umuusad naman kahit papano. Pero nagbabalik tanaw pa rin ako. Gusto kitang balikan o gusto kitang bumalik. Pero alam kong malabo na mangyari nun. Kahit piliin pa kita, hindi mo naman yata ako pipiliin. So ako na lang ang pipili sa sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Polly. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ako ng 2 lalaki. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Palagi akong nakikinig sa programa ninyo. Sa radyo, sa YouTube, o kahit sa Spotify. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kasalukuyang nangyayari sa akin at sa kinakasama ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko ito susolusyonan. Baka sakaling mabigyan niyo ako ng payo at hindi mahusgahan. Itago niyo ako sa pangalang Clarice, 25 years old. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang kwento ng love story namin ni Ryan na para bang isang perpektong fairy tale. Nung college nakilala ko ang isang lalaking varsity player na may magandang ngiti at damang-dama ko ang kabaitan ng kanyang ugali. Itago natin siya sa pangalang Ryan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, jackpot daw ako. Kasi itong si Ryan, bukod sa gwapo, matalino na, at family-oriented pa. Naging kami noong 3rd year college. At simula noon, parang wala nang ibang lalaki sa paningin ko. Paano ba naman kasi? Napaka-sweet ni Ryan. Siya yung tipo ng boyfriend na ihahatid ka sa bahay mo kahit ang layo-layo pa ng address ninyo. Ipagluluto ka kahit hindi naman siya ganun karunong. At palaging uunahin ang kaligayahan mo. Kaya lalo akong nahulog sa kanya. In love na in love, kumbaga. Pagkatapos ng graduation, pareho kaming nakahanap ng trabaho. Habang busy kami sa career namin, patuloy naman ang relasyon namin. Akala ko naman maayos ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nagbabrowse ako sa social media, may nakita akong litrato
Ang boyfriend kong si Ryan ay may kasamang ibang babae sa litratong ito. Magkalapit sila na parang kung hindi ko kilala si Ryan, iisipin kong jowa niya yung babaeng yun. Dahil dito nakaramdam ako ng kaba. The following morning, kinonfront ko si Ryan. Hindi siya makatingin sa mga mata ko. Ang dami kong mga tinanong sa kanya. Sino yun? Bakit close sila? Bakit wala siya nakukwento sa akin tungkol sa babaeng yun? Then umamin siya. Umamin siya na meron siyang babaeng nakilala sa trabaho. Simpleng kumustahan lang nung una. Hanggang sa nauwi. Sa pagkahulog ng loob sa isa't isa. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa inamin niya sa akin. That time, I decided na iwan ko siya. Araw-araw umiiyak ako. Araw-araw nagmumukmuk ako. Araw-araw hindi ko mapigilan ang pagkamuhi o galit ko sa kanya. Then makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa bahay. Humingi ng tawad. Sabi niya nagkamali siya at ako pa rin ang mahal niya. Kung pupwede, ayusin namin. He'll make it up to me. So, sinubukan ko. Ulit. Sinubukan niya na ayusin ang relasyon namin. Tuloy ang buhay. Kaya lang, sa sobrang sakit ng naramdaman ko dahil sa ginawa ni Ryan, natagpuan ko na lang yung sarili ko na gumagawa ng bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa buong buhay ko. Isang araw, nag-iba ang tingin ko kay Jeric. Si Jeric ay office mate ko. Mabait siya. Friendly. Masayahin. Lagi siyang nandyan para makinig sa lahat ng mga kwento ko. Kahit sa mga reklamo o hinaing ko sa buhay. Then nagkayayaan na mag-inuman. Nalasing ako. And to make the long story short, kasama ko si Jeric at may nangyari sa amin. At first, akala ko isang beses lang yun mangyayari. But I kinda like the feeling. Nagpatuloy yung ganong klaseng setup namin. Nang palihim, nang walang nakakaalam. So same routine, papasok ng trabaho, uuwi ng bahay, may kipagkita sa jowa. Yeah. Continuous pa rin ang relationship namin ni Ryan. Then one day, sa trabaho, nakaramdam ako ng pagkahilo. Biniro nga ako ng isang office mate ko. Sabi, baka buntis ka. Then I told her, Nako, hindi naman siguro. Napagod lang ako sa dami ng overtime natin dito ngayon sa work. But then a part of me, DJ Rocky and DJ Jello, says otherwise. Yes, there is a possibility na buntis nga ako. Kasi,
Up until now, hindi pa rin ako dinaratnan. 3 weeks na akong delayed. So pauwi ako, dumaan ako sa isang convenience store and bumili ng pregnancy test kit. When I arrived home, dumiretso agad ako ng banyo at nag-PT ako. Ang resulta? Yes, positive. Napaisip ako. 2 lalaki? Nabuntis ako? DJ Rocky and DJ Jello. I was in a state of shock. Nandun ako sa estado ng pagkalito na parang ang lahat sa buhay ko ay magulo. Pero alam nyo? Alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Sa tanong na kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Si Ryan? Na bumalik sa buhay ko? At muling ipinaglaban ang relasyon namin o si Jeric na kaopisina ko? Na laging nandyan para sa akin. Sa takot at hiya, pinili ko na lang paniwalain ang sarili ko na si Ryan ang siyang ama ng dinadala ko. Oo, DJ Rocky and DJ Jello. Pinili kong magsinungaling sa sarili ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Sinabi ko kay Ryan na siya ang ama ng batang dinadala ko. Nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, kitang-kita ko sa mga mata niya na masayang-masaya siya. Parang kumikislap pa ito, naiiyak sa sobrang tuwa. Na para bang handang-handa siyang panindigan ako. Na para bang burado na lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Then he told me he's gonna marry me. And I said yes. It wasn't even a question. When he told me na gusto niya akong pakasalan. So we are in the process of planning our wedding. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, may lihim akong itinatago. Lihim na sa tuwing tinititigan ko, yung tiyan ko, yung sarili ko sa salamin, naiisip ko si Jeric. Ito yung lihim na baka balang araw, yung sikreto kong ito ang sumira sa lahat ng pinagsikapan naming buuin muli ni Ryan.
Pakiramdam ko, this is the best way para maging kalmado lang ang lahat. Para bang eto lang yung only choice. Para kalmado lang ang lahat. Para wala nang iba pang masaktan. Total, wala naman talagang namamagitan sa amin ni Jeric. Siraya naman talaga ang karelasyon ko. I don't know. Gusto ko sanang marinig at malaman kung anong payo ninyo, DJ Rocky and DJ Jello. Paano ko ba malalagpasan to? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Clarice. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Itinakwil ako ng buong pamilya ko bago ako ikasal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. First, I have to admit that it's not my thing na ipagsabi talaga sa ibang tao ang personal kong buhay. O anumang kwento tungkol sa mga pinagdaanan ko. Pero I just feel na kailangan ko ng outlet o mapaghihingahan sa mga naging karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Basha. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko ang fiancé ko noon na si John sa isang simpleng get-together ng batch namin noong high school. December of 2021. Common friend si John ang isa kong classmate who happened to be working abroad at umuwi lang ng bansa for a vacation. Isinama ng classmate ko si John sa mini reunion namin. At pabiru pa nitong binubugaw si John sa amin dahil single daw ito. Ako naman honestly, nagwapuhan din naman ako kay John. At nahalata rin ito ng mga classmate namin. Kaya kaming dalawa ang napagdiskitahan. Kami ang tuluyang tinukso ng buong grupo sa isa't isa. Nagkaroon ng palitan ng number at messenger accounts pagkatapos. And all of a sudden, gumulong na ang kapalaran naming dalawa. Sa isang simpleng love matching ng mga kaklase ko at ng kanyang kaibigan. Ilang buwan lang ang itinagal ng courtship stage namin ni John. Obvious naman kasing trip namin ang isa't isa, DJ Rocky at DJ Jello. And besides, hindi na kami bata para magpa-tweet thumbs. Kaya naging kami agad in 2 or almost 3 months. By this time, maayos na ang career ko as an executive officer sa isang private financial company. Si John naman ay nagtatrabaho bilang isang insurance agent. Everything was going well sa pagitan naming dalawa. And eventually, John wanted to meet my family para ipakilala ang sarili niya sa kanila.
para ma-establish ang tiwala at respeto. Sabi ko sa kanya, "Of course, I want you to meet them. Dapat lang naman, 'di ba?" So nag-set kami ng schedule kung kailan. Si John ang mismong pupunta sa bahay. DJ Rocky and DJ Jello. Maayos na nakilala ng pamilya ko si John. At ipinakilala rin ni John ang sarili niya sa kanila. In fact, kinausap si John ng parents ko tungkol sa kabataan ko, sa attitude at personality ko. Halos everything about me na pwede nilang ikwento. Inispill nila kay John. Nag-enjoy si John sa pakikinig sa mga kwento nila mommy at daddy. Ako naman, sobra lang akong namula sa hiya. Kasi parang pinagkakaisahan nila ako. But deep inside, I was happy. Kasi naipakilala ko na sa pamilya ko ang taong mahal ko. And in 2023, nag-propose si John sa akin. Siyempre, sinagot ko naman siya ng yes. May basbas na rin ng pamilya ko at pamilya niya ang plano naming magpakasal. Matatagalan nga lang muna dahil mauunang ikasal ang ate ko sa 2024. So para walang sukob sa kasal namin, 2025 na lang kami. Fast forward last year, January 2024, may office mate si John na insurance agent na nagsasideline sa isang cryptocurrency company. In short, na-recruit niya kaming dalawa ni John na mag-invest sa kumpanya nila. Naengganyo kami. Lalo na't mataas ang rate of return sa investment. At isa pa, naghahabol na rin kasi kaming dalawa ni John para sa plano naming kasal by next year. Which is itong taon na ito. By the month of August 2025. Napag-usapan namin na i-invest ang kaunting perang naipon namin para lumago pa. We decided to invest. At totoo nga, in just few months, halos nabawi agad namin yung kalahati ng na-invest namin. DJ Rocky and DJ Jello, dahil naramdaman namin ang security ng cryptocurrency firm na pinasok namin, pinagsabi namin yun sa buong pamilya ko. Imagine, in one whole year, mababawi mo agad yung whole amount ng perang pinutap mo. Tapos in the second year, bawi mo uli yung same amount tapos ibabalik pa sa'yo yung ininvest mo. It's like 3 times the money you invested sa loob lang ng 2 taon. Yung ibang nakilala namin, while nire-recruit kami, they shared the same success story. Kung kami, isang account lang of investment, sila, 3 agad ang pinut-up. In less than 2 years, nabawi nila lahat ng pinutop nila. Milyonaryo na agad. Naisip ko, kung ganito ang rate of return sa perang i-invest namin, edi secure itong platform na ginagamit nila, 'di ba? Hindi ito scam. Kasi yung iba sa kanila, nakapagpatayo na ng negosyo, ng bahay, nakabili pa ng kotse, out of this cryptocurrency investment. Merong evidence of success. So nung sinabi ko yun sa pamilya ko, syempre naengganyo rin sila. Kasi may mga nagtagumpay hindi nga scam. Isa pa, ilang years na ring active sa blockchain market yung kumpanya, both dito sa Pilipinas and abroad. So bandang October last year, nag-invest ang parents ko at ang 2 kong kapatid, yung ate ko at ang bunso namin. 1 account sila each. Tapos noong nagpasko na, nagdagdag pa sila ng panibagong account. Per account, nagkakahalaga ng more or less 100,000 pesos. Hindi ko na lang sasabihin yung exact figures. So yun, nag-invest sila for a second account. And then monthly,
Habang active yung bawat investment account, merong fixed amount na guaranteed na maibabalik as a remittance sa amin. True enough, nare-receive nga namin ang buo yung pera. Minsan, mas mataas pa from our expected value. Kaya kami ni John, nagdagdag na rin kami ng 2 pang accounts. So 3 na ang hawak naming account by year end. Naisip ko by the time na malapit na kami ikasal, magmumultiply na ang investment namin at hindi na kami magkakaproblema sa panggasto sa dream wedding namin. Everything was going well. Buwan-buwan, ramdam namin ang balik ng pera na nirorolyo namin sa kumpanya. Hindi rin ako tumigil sa full-time job ko, pati sa John. We stayed with our work. By the first few months ng taong ito, halos hindi na namin magalaw yung sweldong kinikita namin sa full-time jobs na meron kami. Lumulobo pa nga yung accounts namin kasi nga, stable ang investment accounts namin. Monitoring of accounts lang talaga ang ginagawa namin. Lahat ng naipangako at naiproject sa amin ng ka-office mate ni John, nagkatotoo. And I felt at ease na wala kaming problema financially. The wedding that we planned will push through at makakapag-build agad kami ng sarili naming bahay. Pero as we all know, DJ Rocky and DJ Jello, shit happens. Because by the middle of April 2025, barely 4 months before our wedding day, may nangyaring hindi namin inaasahan na ikinaguho ng mundo namin ni John at ng pamilya ko. Isang araw, nag-log in ako sa website portal kung saan namin minomonitor ang mga investment account namin sa kumpanya ng cryptocurrency na pinasok namin. Pagpasok ko sa website portal na iyon, may lumabas na advisory. Suspended ang transactions para sa lahat ng investors dahil nireport ang kumpanya. Na-scam di umano ang lahat ng na-invest namin. Una, hindi agad ako naniwala. Pero nung kinausap ko na yung office mate ni John at yung kapwa namin na mga investor, nagkagulatan na lang kaming lahat dahil na-confirm namin na nagkaroon nga ng anomalya. Lahat ng investors damay. Frozen lahat ng crypto investment accounts. Inassure naman kami ng top director ng cryptocurrency company na safe pa rin naman daw yung investment accounts namin. Pero kung kailan namin ito pwedeng galawin uli, walang makapagsasabi. Ang una kong kinausap tungkol sa nangyari ang ate ko. Alam kong may paggagamitan siya ng investment niya. And I feel guilty and responsible na suspended bigla ang investment accounts niya. DJ Rocky and DJ Jello, she was about to give birth. Normal delivery ng last week of April this year. At inaasahan niyang makukuha niya ang malaking portion ng investment niya doon sa cryptocurrency company na pinasok namin. Pero wala siyang nakuha para sana sa panggastos. Dahil nga suspended yung buong operations. Masyadong na-stress ang ate ko to the point na sinisisi niya sa akin ang lahat-lahat. Ang pagkawala ng investment niya, ang timing ng suspension, ang nangyaring scam, di umano. I can't blame her. Because it was all that she had. Wala siyang full-time job at kulang pa ang kita ng mister niya to shoulder everything. Doon sa investment niya, lahat iniasa ang panggastos.
Unfortunately, dala ng sobrang stress and pressure, na emergency CS tuloy ang ate ko sa panganganak. Sa panganganak ng panganay niya. Nasa ospital sila pero yung inaasahan nilang pera na pambayad sa surgery and postnatal care, wala. Hindi rin pala sila na-cover ng HMO nila. Ang mas masakit, nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak ng ate ko. At hindi nag-survive ang baby na ipinanganak niya. Due to stress. Dahil sa nangyari sa mga investment. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko naman ginusto yung mga nangyari. Hindi ko ginusto na mawala lang na parang bula yung mga perang ininvest namin na hanggang ngayon hindi pa rin naibabalik. Hindi ko rin ginusto na ma-stress ang ate ko at magkaroon ng komplikasyon sa panganganak niya. Hindi ko ginusto na mamatay yung pamangkin ko. Lalo na nang dahil lang sa failure ng pinasok na investment ng mommy niya. Pero ba't ganito? Sobra-sobra naman yung bigat ng consequences ng mga nangyari. Tumulong ako sa ate ko sa pagbabayad ng medical expenses niya at sa gastusin sa libing ng pamangkin ko. Maski yung pera na supposedly ay para sa wedding namin ni John, ginalaw ko na. Alang-alang sa kanya. Kailangan kong gawin yun eh. Hindi ko man lahat na shoulder pero ibinigay ko yung kaya kong ibigay para tulungan siya. But despite my best efforts para bumawi, lalo na sa nangyari sa anak niya, nagdesisyon ang ate ko na itakwil ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, dahil sa scam ng investment niya sa kumpanya, itinakwil niya ako. Right after namin maipalabing ang anak niya, sinabihan ako ng ate ko, Bash, I'm not attending your wedding. Hindi ko kayang pumunta, ayokong pumunta. Natanong ko si ate, Ate, ba't naman ganun? Ba't kailangan umabot sa ganito? Pero hindi na umimik ang ate ko. Desidido siyang hindi na pupunta sa kasal namin ni John dahil sa trahedyang sinapit niya. Inintindi ko ang ate ko. Mahirap nga naman mag-celebrate. Lalo na kung namatayan ka ng anak. Months after. Kaya sabi ko, hindi ko siya pipilitin. Pero humingi ako ng tawad sa kanya for what happened to her investment. Hindi ko na lang binanggit na pati ako nawalan din. Hindi ko rin alam ang gagawin. Ayoko na lang manumbat o magpakamalinis. But the point is, ako ang nagpasok sa kanya at sa buong pamilya ko sa investment scheme na ito. And one day biglang nag-fall apart ang lahat-lahat. And for me, if kasama to sa consequence ng epic fail namin sa investment, then so be it. Kung ayaw ni ate umattend ng kasal ko, irerespeto ko yun. Irerespeto namin ni John yun. After that conversation, nakita ko na lang, block na ako sa Messenger at sa FB niya. Pati si John, na-block na rin ni ate. Sa isip ko, grabe naman. Hayaan ko na lang muna. Dilipas din ito. She needs time to grieve. Ibigay na lang natin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, akala ko ang ate ko lang ang hindi pupunta sa kasal namin. Sila mommy at daddy, hindi na rin pala pupunta. June 2025. Nag-message kami ni John sa kanila na mamamanhikan na yung family ni John sa amin. Pero hindi sila pumayag sa pamamanhikan. We asked why. Hindi nila kami sinagot. Just hours later, i-chat ko pa uli sana si mommy. Pero bigla kong nabasa na, you can't reply to this conversation. Binlock na pala niya kaming dalawa ni John. Si daddy ganun din. Parehas silang binlock kami.
Late na lang din nabasa ni John yung last message ni Daddy sa kanya mismo. Sabi ni Daddy sa kanya, hindi na kami pupunta sa kasal niyo. Nung nabasa ko yun, nailak na lang ako. At ang paulit-ulit kong tanong is why? Bakit ganito kabigat yung kabayaran? Bakit kailangan nila akong i-block? Pati ang maging asawa ko. Ba't kailangan nila kaming itakwil? Hindi nila binanggit yung dahilan. But I had to assume na kinonvince sila ng ate ko na wag pumunta. Na itakwil ako dahil sa nangyari sa kanya. Aminin ko, I have my own shortcomings. Hindi ko yun itatanggi, kasalanan ko na lahat. Pero ba't naman ganito? Parang bigla nila akong iniwan sa ere. Kasal ko to, pamilya ko sila. Bakit kayang-kaya nila akong hindi siputin sa mismong araw ng kasal ko? Ganito ba dapat talaga kabigat yung epekto? Hindi lang naman silang na-scam. Hindi lang naman sila yung nawalan, ako rin naman. Even my younger sister na inaasahan kong huling tao na magtutuloy sa akin. Magtutuloy sa akin at kay ate, mommy and daddy binlock na rin ako sa Facebook at sa Messenger. Hindi na rin sa akin nagparamdam. In short, buong pamilya ko. Itinakwil na ako. April 2025, natuloy ang kasal namin ni John. Bagamat downscaled lahat dahil kinapos nga sa budget pero wala ni isang miyembro ng family ko at mga kamag-anak ko ang pumunta. Not even my parents, not even my younger sister. Yung ate ko alam ko namang hindi pupunta. Nakababata akong kapatid, hindi rin talaga pumunta. I really cried. All day, even sa reception. Dahil sa absence ng pamilya ko. At hanggang ngayon, nobody reached out to me after what happened. Dahil sa failed investment ng pera nila, they cut me off. Dahil sa nangyari kay ate, they cut me off. And it all hurt them so much. But I asked myself, di ba nasaktan din naman ako sa nangyari? Sa ngayon, I'm choosing to let go. I'm choosing to let go na rin sa kanila and move on with my life. Ayoko na lang mamilit. Aaminin kong masakit pa rin. Lalo na't until now, wala pa rin kaming natatanggap na developments mula sa kumpanya. Kung paano mababawi yung ininvest namin or if mababawi ba namin o hindi na. It's one thing to lose all my money. But it's another thing to lose my family. Mas masakit ang itakwil. Pero slowly, tinatanggap ko ang consequence. John and I have to start anew. Pero ang hirap pala. Pag may pasan ka na ganitong klaseng paghihirap o sakit. And I pray na walang ibang makaranas ng nararanasan kong pain. To my ate, bunso, mommy and daddy, I am sorry that I failed you all. Sorry sa lahat-lahat. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyari. And if it made you happy na itakwil ako, na hindi ako siputin sa kasal ko, I hope it gives you peace moving forward. Thank you sa lahat ng pinagsamahan natin noon. But I have to move on. I have to move on too, just like you all did. God bless sa inyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Basha. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Magdodonate ako dapat ng dugo? Gugu pala ang mundo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala.
at nagmahal lang naman ako. Naakala ko nga sa panaginip ko lang mararanasan. Pero ang katotohanan, bangungot pala ang aabutin ko. At ito yung hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joe. Taga Iloilo ako. Pero sa kasalukuyan nasa Mandaluyong nagtatrabaho. At ito, ang aking secret file. Nag-umpisa ang lahat sa isang chat. Nakilala ko sa Facebook ang isang Canadian na itago na lang natin sa pangalang Douglas. Meron siyang asawa at meron siyang 2 anak. Pero ang sabi niya, hiwalay na sila nung asawa niya. Tumagal ng 8 buwan ang pagchat namin sa isa't isa nang mapagdesisyonan niya nakitain ako dito sa Pilipinas. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dumating siya sa Pilipinas at nag-book pa siya ng flight naming 2 papuntang Boracay. Siyempre, nagmahalan kami ron. Hanggang sa marami na kami napagkwentuhan. At sabi niya sa akin, every 3 months pupunta siya dito sa Pilipinas para mag-spend ng time kasama ako. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kilig na kilig ako nun. Pakiramdam ko, babaeng babae ako. Marami siyang plano para sa akin. At isa pa, gusto niya raw akong pakasalan. Pinanghawakan ko yun. Okay naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, tinanong ako nung kaibigan ko na kung po pwede, makapag-donate ako ng dugo. Parehas kasi kami ng blood type. Agaran niyang kailangan yung blood donation. At syempre, dahil kaibigan ko yun, umuo ako. Magpunta lang daw ako sa ospital na sinabi niya. So pagdating ko sa ospital na yun sa Makati, yung nurse doon, bigla na lang akong tinanong, "Sir, ilang beses po kayong nakipagtalik? At maalala niyo po ba kung kailan po yung huli?" Napatanong ako, "Hala, bakit may ganyan?" Pero kailangan daw sagutin ang mga tanong na yun. Then maya-maya pa, sabi sa akin ng nurse, 2 weeks daw. 2 weeks daw yung aantayin. Lalabas na daw ang resulta ng dugo ko. Tatawagan daw ako ng staff nila. Kaya maghintay lang daw ako. Maghintay sa tawag nila. Tumangulang ako. Kunwari naintindihan ko lahat ng sinabi ng nurse sa akin. At dahil nagmamadali na rin ako, umalis na ako sa ospital at pumunta ng trabaho. Akala ko simpleng resulta lang yung makikita ko. Normal lang, ganun. Pero DJ Rocky at DJ Jello, ang simpleng kagustuhan ko na makapag-donate ng dugo ang siyang magpapayanig pala ng mundo ko. Makalipas ang 2 linggo, may tumawag sa akin. Nasa meeting pa ako noon. Kasama ang client, kaya hindi ko nasagot. Pagkatapos ng meeting, doon ko pa nakita ang missed calls. Kaya nag-call back ako. At ang sabi sa akin ng nakausap ko sa kabilang linya ay, "Sir, pwede po ba kayong pumunta ng ospital ngayon?" Kinabahan ako, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit meron pa ako nakaschedule na isa pang meeting, sinabi ko na lang na emergency. Hanggang sa makarating na nga ako sa ospital.
Nandun ang staff. Sabi niya, "Sir, dito po tayo sa isang room. Importante po ito." Sumama ako sa kanya at pagpasok namin sa loob ng room, doon na inabot sa akin ng nurse yung puting sobre. Pagbukas ko ng sobre, doon ko na nabasa ang resulta ng dugo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sakit, galit, hinanakit, panghihinayang, pagkaawa sa sarili. Nakakago lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagmahal lang naman ako, nagtiwala lang naman ako. Ang sakit. Ako na ngang mag-isa sa buhay na ito. Wala na akong mga magulang. May mga kapatid ako pero may kanya-kanya silang pamilya. Parang mag-isa na lang ako sa buhay. Akala ko magiging maayos yung relasyon namin ni Douglas. Pero hindi pala. Siya lang naman. Siya lang naman ang nakakasex ko. At malamang sa malamang, siya ang nagbigay sa akin ng virus na ito. Yes, HIV positive ako. Para akong mawawala sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami pang sinabi sa akin yung nurse. May magko-coordinate daw sa akin, etc. etc. Pero parang lahat ng yun hindi pumapasok sa isip ko. Pagkatapos kong malaman yun, natakot ako. At ayokong malaman ng kahit sino ang pinagdaraanan ko. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko. Baka pag may nakaalam, mag-iba ang tingin nila sa akin. Parang nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung tama ba itong naiisip ko. Paano ba ako makakabangon sa pagkadapa kong ito? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Jo. At ito ang aking secret file. May singsing na, pero nabuntis niya ang nilalandi niya. Hi DJ Rocky and DJ Jello. College pa lang ako, nakikinig na ako ng programa ninyo. Ewan ko ba? Aliw na aliw ako sa pakikinig ng mga kwento. Dahil sa mga idinideliver na storya na inyong binabasa. Natagpuan ko rin yung sarili ko na nagbabahagi ng sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jana. 28 years old. Currently OFW sa bansang Rome. And this is my secret file. March 2020. Nasa college ako. Nang biglang nag-announce
na suspended na ang klase dahil sa COVID-19. Agad-agad akong umuwi dahil bahay-eskwela lang naman talaga ang routine ko. Lumipas sa mga araw, ganun pa rin. Suspended ang mga klase. Nag-lockdown. Kaya hanggang barangay lang ang gala ko. Then isang hapon, naisipan kong magpaturo ng motor sa asawa ng ate ko at mga pinsan ko. At merong lalaki na nakamotor na pabalik-balik. Para bang nagpapapansin? Kilala ng asawa ng ate ko. Itago natin siya sa pangalang BJ. Nag-hi sa akin si BJ. Di ko siya pinansin kasi hindi ko naman siya kilala. At pagka-uwi ko ng bahay, nag-open ako ng Facebook account ko at merong notification. BJ sent you a friend request. Tinanong ko yung asawa ng ate ko. Then sumagot siya sa akin na ito raw ay kakilala niya. Ito daw yung nakamotor kanina. Kinuha lang daw yung Facebook account ko. Hindi na lang ako kumibo. Dinecline ko ang friend request niya. Then after few days, consistent. Gusto talagang i-friend ako. Nag-request uli. Hindi ko pinansin. Kasi nga, alam ko naman na mas ahead itong lalaking to sa akin. Ako estudyante pa lang, siya nagtatrabaho na. Days passed by. Nang maisipan kong buksan ang message request ko, dito na tumambad sa akin ang mga message ni BJ. Ang dami niya mga good morning, good evening, pati happy lunch. Tas may nabasa ako dun, hi sungit. Hindi ko pa rin siya nireplyan. Then maya-maya pa may nag-text na sa akin. Sabi, hi sungit, hindi mo nga ina-accept friend request ko. Baka pati tong number ko i-block mo na rin ha. At doon na ako nag-reply, ano pong kailangan niyo kuya? Sumagot siya sa akin ng, nangungumusta lang, sungit mo naman. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam na sa pagre-reply kong yun, mag-uumpisa na ang pagkagiliw ko sa kanya. Araw-araw, magkausap kami. Alam kong nauhulog na ang loob ko sa kanya, pero hindi ko muna yun inaamin sa kanya. Hanggang sa dumating yung panahong niligawan niya na ako. Araw-araw, nagpapadala siya ng bulaklak sa bahay. At kapag meron siyang oras, pumupunta siya sa bahay. Nalaman ko na itong si BJ ay isang licensed engineer. Kung malapit lang ang project niya sa bahay, pumupunta siya. Kung may liga sila, pagkatapos ng laro nila, pumupunta siya sa bahay. Then June 29, 2020, sinagot ko na siya. Nagulat na lang ako na paglabas ko ng bahay namin, naroon siya. At ang sabi niya sa akin, magbihis ka, may pupuntahan tayo. Balikan kita after 30 minutes ha. May side project lang ako. After 30 minutes, nakabihis na ako, sinundo niya ako, at pumunta kami sa isang kilalang restaurant sa city namin. DJ Rocky and DJ Jello, masaya ako sa taong to. Maayos naman at okay ang relasyon namin. Hanggang sa graduate ako. Lumabas uli kami kasama ang buong pamilya ko. Si BJ may daladalang bulaklak at isang paper bag. Nung binuksan ko ang regalo niya, nagulat ako sa mga nakita ko.
merong pera. Yes, pera. Tinanong ko kung para saan yun. At ang sagot niya sa akin ay, gamitin ko raw yun para maghanap ng trabaho. Pero sa totoo lang, ayokong kunin. Kasi baka kung ano namang hingin niya sa akin. Naisip ko nga na kaya ko namang maghanap ng trabaho gamit yung pera ko eh. So DJ Rocky and DJ Jello, gusto kong ibalik sa kanya yung ibinigay niya sa akin. Kaya, ibinalik ko sa kanya. Pero pagka-uwi ko ng bahay, nakita ko na lang na yung pera nasa loob ng bag ko. Kaya nag-chat ako kay BJ at ang sabi niya sa akin, graduation gift niya raw yun para sa akin. Okay, sige. Tinanggap ko na lang. Pinaghirapan niya naman yun eh. After graduation, nag-enroll ako for Uniting for Education para makapag-take ako ng licensure for professional teacher. Ginastosan niya ako ng pang-enroll. At sa awa ng Diyos, after 1 sem, naipasa ko ang 18 units. Then after that, nag-enroll ako sa review center. Sa maniwala kayo o sa hindi, DJ Rocky at DJ Jello, gastos lahat yun ni BJ. Then year 2022, kumuha ako ng LET exam and luckily, nakapasa ako. Tuwang-tuwa akong ibinalita kay BJ na nakapasa ako. Pinuntahan niya ako sa bahay. Then pagkarating niya sa bahay, niyakap niya ako ng sobrang higpit. Maya-maya pa, lumuhod siya sa harap ko. At tinanong, "Will you marry me?" Isang popular na linya ng mga lalaking gusto na mag-settle. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Gusto na niya na bumuo na kami ng pamilya. Gusto na niyang mag-settle kami. Umuo ako sa alok niyang pagpapakasal. Pero sabi ko sa kanya, nagsisimula pa lang ako. Sana makapag-antay pa tayo ng ilang taon bago magpakasal. Pumayag naman siya. Fast forward, umabot kami ng 3 taon na magandang-maganda ang relasyon namin. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Yung tipong pag nagkakasama kami, laging nakataob ang cellphone niya. Kapag nagkakasama kami, para bang hindi siya mapakali. Pag nagkakasama kami, tipid na lang siyang magkuwento. Then dumalang ang pagkikita namin. Once a week na lang kami nagkikita. Hanggang sa umabot ng twice a month. Then once every 2 months. Nakapagtataka. Then one day, may nalaman akong magpapabago ng takbo ng relasyon namin.
May nakapagsabi sa akin na itong boyfriend kong si BJ ay may nilalanding 17-year-old girl. Nang marinig ko ang balitang yon, agad-agad kong kinumpronta si BJ. Ang sagot niya sa akin, hindi raw totoo yun. Okay. Tinanggap ko ang sagot niya. At sinubukan naming ibalik ang dati. Then one day, tumawag sa akin ang pinsan niya. At hindi ko alam kung etong pinsan niya ay sinadyang mag-back camera o gamitin yung back camera ng cellphone niya. O baka gusto lang talaga niyang malaman ng isang tulad ko yung nangyayari sa pinsan niya. Kasi kitang-kita ko dun sa video call namin yung babaeng pinagseselosan ko. Yung babaeng tinutukoy nila at napapabalitang nilalandi ni BJ ay naroroon sa bahay nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Hindi ko alam kung bakit naroon ang babae. Kasi okay naman kami ni BJ, nag-usap na kami, hindi raw totoo yung balita. At hindi ko alam kung bakit niya ako niloloko. Kinaumagahan, tinawagan niya ako. Susunduin niya raw ako. Mag-agahan daw kami sa isang fast food chain. Hindi ko alam kung saan niya nakakukuha yung lakas ng loob para makipagkita sa akin. Pumayag ako. Sinundo niya ako sa bahay. At pagkatapos namin kumain ng agahan, kinumpronta ko na siya. Bakit? Anong ginagawa ng babaeng yun sa bahay ninyo? Tahimik lang siya ng ilang segundo. Hanggang sa nagsalita na siya. Sorry, sagot niya sa akin. Wala lang daw yun. Hindi ko magawang kumprontahin yung babae kasi kung merong kasalanan dito, yun yung boyfriend ko. Kasi siya man o yung babae yung unang lumandi, may girlfriend naman itong BJ na to para makapag-isip siya ng tama. So hindi ko pinatawad si BJ. Nakipag-iwalay ako sa kanya. Pero ayaw niya. Araw-araw pumupunta siya sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na nabuntis niya yung babae. Nabuntis niya yung 17-year-old girl. Pero eto siya. Nakikipag-communicate pa rin sa akin. Nagmamakaawang balikan ko siya. Sinusuyo pa rin ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bulaklak at tsokolate. DJ Rocky at DJ Jello, bakit ko naman siya tatanggapin kung meron ng nabuong bata? Ayokong maranasan ng bata na walang tatay. Ayokong masira sila. Okay na masira kami. Kesa dun sa bata, masira yung pamilya na sana'y dapat kumpleto para sa kanya. Kaya ako na mismo ang lumayo. Binlock ko si BJ sa lahat
ng social media accounts ko o number ko na pwede niyang kontakan. Pero sinusubukan niya pa rin gumawa ng iba't ibang paraan. Including gumagawa siya ng bagong account just to message me and just to win me back. Masakit. Kasi akala ko kami na hanggang dulo. Yung inalayan ko ng buong buhay ko sa loob ng 3 taon, lulukuhin lang pala ako. Yung taong inaakala kong magiging mabuting ama sa magiging anak ko, ipagpapalit lang pala ako. Yung taong akala ko mahihintay naman ako, hindi na ako nahintay. 2 weeks after ko malaman na buntis yung babae, nakatanggap ako ng letter from Division Office. May item na ako, DJ Rocky and DJ Jello. Ready na sana akong mag-settle down. Ito lang yung pinakahinahantay ko bago magpakasal. Ready na sana ako magplano ng intimate and private wedding namin ni BJ. Napaluha ako nun. Doon ko mas naramdaman yung pagkawasak ko. At dahil doon natuto akong mag-inom. Kasama ang mga pinsan at barkada ko. Lasing kong lasing. Then after 3 months na no contact, tumawag si BJ. Kailangan daw niya ng closure. Kaya ibinigay ko ito sa kanya. DJ Rocky and DJ Jello. Alam nyo, nung nasa harap ko na si BJ, parang ang dami kong gustong itanong sa kanya. Pero walang lumalabas sa bibig ko kundi yung tunog ng paghinga ko. At tunog ng paghikbi ko. Iyak lang ako nakaiyak. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob at buong tapang kong sinabi sa kanya na, malaiha ka na. At sana wag mo na akong guluhin. Aaminin ko. Hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang sa akin na hindi mo na ako mahal. Titigilan na kita. Like what the F? Yung pa talaga yung gusto niyang sabihin ko? Syempre alam naman niya na sa kanya lang umiikot ang mundo ko, kaya alam niya kung paano ako utuin uli. Pero tinapangan ko pa. Kumuha pa ako ng lakas ng loob. Tsaka ako sinabi na, hindi na kita mahal, BJ. Sana tantanan mo na ako. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Sana, huli mo na tong gulo sa akin. Kasi, kung hindi, ako na mismo ang magsasabi dyan sa magiging asawa mo. Then tuluyan na akong umalis sa restaurant na pinuntahan namin. Nalaman ng babae na nagkita kami. Chinat ako ng mga masasamang salita. Kesyo kabit daw ako. Ba't ko raw hindi maiwan-iwan itong ex ko? Kesyo may pamilya na raw itong si BJ. Gusto ko siyang murahin, DJ Rocky at DJ Jello. Kasi una sa lahat, wala naman akong inagaw. At wala akong balak mang-agaw. Nakapagkita ako kay BJ para mabigyan ng closure. Yung relasyon namin, para mabigyan siya ng closure. Kaya para makalimot at makaiwas sa mga toxic na tao, naisipan kong mangibang bansa.
Nag-apply ako as an assistant teacher sa isang school dito sa Rome. Natanggap ako at masaya akong ibabalita sa inyo na magdadalawang taon na ako rito. Sa ngayon, single pa rin ako. Maraming nagpaparamdam sa paligid. Pero hindi pa kasi ako totally healed. At sana, sa pagkakataong ito, kung sakaling mabasa nyo na ito, sana isa to sa tulong na kinakailangan ko para maumpisahan ko ng ma-heal ang puso ko. Sana isa ito sa mga paraan para masampal talaga ako ng katotohanan at matanggap ko na hanggang doon na lang kami ni BJ. Salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jana. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Joe, the Halloween special. Merong sumama sa shooting ng pelikula namin sa loob ng simbahan. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong i-share sa inyo ang pangyayaring to sa buhay ko. At dahil malapit na ang Halloween season, siguro it's time para mabasa nyo to. Itago nyo na lang ako sa pangalang Maricel. At ito ang aking secret file. Nangyari ito lahat 3 years ago nung college pa ako. Kumuha ako noon ng isang elective subject na kung tawagin ay Introduction to Film. Actually, malayo yun sa kursong natapos ko. But because I have always been interested sa filmmaking at pinapayagan naman kaming kumuha ng elective subject na hindi related sa tinitake kong kurso, yun ang pinili kong kunin. Ewan ko ba? Siguro matagal ko na ring pangarap ang gumawa ng pelikula. Or curious ako kung ano ba talaga ang filmmaking. Anyway, isa sa requirements namin sa intro to film ay ang gumawa ng isang short film. Kami mismo ang magsushoot. Kami ang aarte. Kami ang producer. Kami rin ang direktor. Basta, bahala kami. Isang short film lang ang output. Game. Short film ang gagawin namin. Napagkasunduan namin lahat na horror ang genre ng short film na isushoot namin. Para maiba naman kami sa ibang grupo. Yung iba kasi, ang isushoot, love story. Yung iba naman, action. So, horror na lang kami sa grupo namin. And then, ang napagkasunduan naming kwento ay tungkol sa isang madre. Isang madre na sumasamba sa isang diablo o demonyo.
At para magmukhang organic ang pelikulang isushoot namin, nag-agree kaming lahat na sa isang totoong simbahan kami mismo mag-shoot. So ayun, inihanda na naman ang lahat. Ang script, ang props, ang mga camera na gagamitin, ang lighting, lahat ng gadgets na kailangan. Maski kami na mga gaganap, nag-internalize din muna sa characters na ipoportray namin. Ayos na, handa na ang lahat. Shooting na ang next major challenge namin. Fast forward sa araw ng shoot namin. Umaga pa lang, sinimulan na namin mag-shoot para matapos agad ang lahat ng outdoor scenes na kailangan ng sikat ng araw. Nagawa namin ang mga required na scenes smoothly at walang palya. Everything seemed normal naman. Walang nakakatakot na feels. Nakakapagtawanan pa nga kami minsan kapag may bloopers. Masaya lang ang buong araw. Until the time na kailangan na naming mag-shoot ng eksena sa loob mismo ng simbahan. Bandang 10:00 ng gabi. Dito na kami nagsimulang kabahan. Dahil bukod sa medyo intense ang mga gagawing eksena, iba ang aura kapag sa loob na mismo ng simbahan ang mga kaganapan. Kaya bago kami magsimulang mag-shoot, nagdasal muna kaming lahat. Alam naming nakakatakot ang mga magiging tagpo, pero hiningi na rin namin ang guidance ni Lord para maitawid ang mga kailangan naming tapusin noong gabing yun. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung blessing ito o hindi, pero isa sa mga kaklase ko ay bukas ang kanyang third eye. Oo, may kakayahan siyang makakita ng mga bagay o nilalang na hindi natin kauri. In short, hindi tao. So ayun na nga, pumuesto kami sa aisle ng simbahan, doon sa pinakagitna. Nag-formation kami ng isang malaking circle lahat kami. Naghawak-hawak kami ng kamay noon at nagdasal. At habang nagdarasal kaming lahat, napansin namin ang katabi ko na nakatingin sa pagitan namin, yung isa naming kaklase na may third eye. Sobra siyang namutla. At kami naman ng katabi ko, nararamdaman na rin namin na parang bumibigat. Bumibigat ang balikat namin, kaya hinigpitan namin ang hawakan namin ng mga kamay. Natatakot na kami. Pero nagawa pa rin naming tapusin yung prayer ng kalmado. At noong matapos na namin ang prayer, nag-proceed na kami sa kanya-kanya naming task. Pero out of nowhere, itong kaklase namin na may bukas na third eye, biglang nagsalita. DJ Rocky at DJ Jello, tinayuan agad ako ng balahibo noong nagsalita siya. Kasi na-feel ko, o parang na-preempt ko na yung gusto niyang sabihin. Sabi niya, may nakita ako. May sumama sa atin magdasal. Namutla kaming lahat.
At saka niya i-describe yung nakita niya. At kinilabutan ako noong sabihin niya kung ano ang itsura nang nakita niya sa pagitan namin ng katabi ko kanina. Isang babaeng nakatahi ang bibig pero nakangiti. Yun ang kanyang sinabi. Yun ang nakita niya na nasa pagitan namin ng katabi ko kanina. DJ Rocky at DJ Jello. Nanlamig ang buo kong katawan. Parang binuhusan ako ng isang balde ng yelo dahil sa takot at nerbiyos. Napaiyak na lang ako ng malakas at nilapitan ako ng mga kagrupo ko. Hindi agad natuloy ang shoot. Sinubukan muna akong pakalmahin ang mga kasamahan ko. Pero hindi ko magawang kumalma agad. Dahil alam kong totoo ang sinasabi ng kaklase kong may third eye. Ramdam ko ang presensya ng babaeng sinasabi niya. At nakikita ko sa utak ko. Habang pikit ang mga mata ko, ang itsura niya, ang mukha niya, ang bibig niyang nakatahi. Pero may ngiti. Duguan ng mga labi. May sinulid na nakatusok ng paekis sa bandang taas at baba ng kanyang bibig. Sinubukan kong ilarawan sa kanila ang umiikot na imahe sa utak ko. Pero ayaw naman nilang maniwala. Hindi ko maipaliwanag, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ako sinasaniban pero parang pumasok sa utak ko ang babaeng yun. At yung pakiramdam ko ng mga sandaling yun, gusto ko siyang palabasin sa utak ko, ganon. Gusto ko siyang paalisin. Nagmamakaawa ako. Huwag na niya akong balikan sa isip ko, lalo na kapag nakapikit ako. Umabot sa punto na napapasigaw ako ng, "Iwan mo na ako! Iwan mo na ako!" Natatakot na rin ang mga kagrupo ko. Pero niyakap lang ako noong kaklase ko may third eye. At siya lang ang nakapagpakalma sa akin. Noong mga sandaling yun, nung sinabi niyang wala na siya rito, doon lang nawala sa isip ko ang imahe ng babae. Grabe yung takot na naramdaman ko. Naiyak pa ako ng ilang minuto, pero nagawa ko rin kumalma. Nag-insist ako sa buong team na ituloy namin ang shooting. Kaya ko na ring umarte. At noong mahimasmasan ako, tinuloy na namin ang shooting. Nung matapos kaming i-shoot yung eksenang involved ako, lumapit uli sa akin yung kaklase kong may third eye. Hinawakan niya ang kamay ko. At dahan-dahan niyang sinabi sa akin, "Maricel, may ipagtatapat ako sa iyo. Hindi lang isa yung sumama sa prayer natin kanina. Meron pang iba. At habang nag-uusap tayo ngayon, dumarami sila. Pumapasok sila dito sa loob ng simbahan." Maiiyak na sana ako sa takot, DJ Rocky at DJ Jello, pero pinigilan niya pa ako. May nakarinig sa amin na isang kagrupo. Parang vinalidate niya sa kaklase naming may third eye kung ano-ano yung mga nakikita niya. Dito na kami nag-worry. Kasi hindi maganda yung description niya sa mga nilalang na nakikita niyang sumasama sa amin sa loob ng simbahan. At unti-unting napansin ng iba naming kagrupo ang pinag-uusapan namin. Yun na ang naging signal sa amin na wag nang ituloy ang shoot sa loob ng simbahan. Kaya lumabas na lang kami at humanap na lang ng lugar sa labas kung saan namin pwedeng gawin yung mga eksena na kailangan naming ma-shoot. Kahit grabe na ang takot na nararamdaman namin, sinubukan pa rin naming tapusin lahat ng mga eksena. By 12 midnight, nagdesisyon na lang kaming umuwi na. Dala na rin ang magkahalong pagod at takot
habang nagsushoot kami. Sumakay na kami sa inarkila naming van at isa-isa naming hinatid lahat ng mga kasama namin sa shoot. Isa sa mga naunang maihatid ay yung isa sa mga kasama namin na may third eye. Hindi nagtagal, pagkababa niya ng van, nag-text siya sa akin at sabi niya sa text, "Maricel, merong babaeng sumama sa atin pa uwi. Nandyan pa siya sa loob ng van." Nagsigawan kami at biglang napahinto ang driver sa pagmamaneho. Bumaba kaming lahat at tiningnan namin ang loob ng van mula sa labas. Wala kaming nakita. Pero wala nga naman sigurong magpapakita dahil wala namang kaming third eye. Ang hindi lang namin maiwasan ay ang mangamba. Mangamba kung biglang makita ng mga mata namin ang babaeng sumabay sa amin sa van. Ang ending, nakauwi kaming lahat ng maayos. Pero noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Biglang bumalik sa utak ko ang itsura ng babaeng nakatahi ang bibig na nakangiti. At naiyak na lang ako uli sa takot. Hanggang sa mapagod ang utak ko at tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, nakikita ko pa rin ang babaeng yun sa isipan ko. Kahit nakapikit ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko sa likuran ko ang crucifix sa dingding. Ipinagdasal ko na lang kay Lord na pawiin ang pabalik-balik na imahe ng babaeng kinatatakutan ko kagabi. Matapos kong magdasal, kumalma ang isip at puso ko. At magmula noon, hindi ko na uli nakita ang babaeng bumabagabag sa akin nung gabing yun. Natapos naman namin ang sinushoot naming short film at grupo namin ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Naisip ko, mukhang worth it ang takot na nararamdaman ko o naramdaman ko noon. Pero ayoko nang ulitin yun. Kaya napagtanto ko tuloy na hindi ako babagay sa filmmaking. Mag-i-stick na lang ako sa pagiging isang librarian at hindi ako matatakot na mag-ayos ng mga libro sa library na pinagtatrabahuhan ko. Ang layo ng elective ko sa kurso ko, no? Pero okay lang. At least, naasagot naman ang experience ko kung babagay ako sa industriya ng film o hindi. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig niyo. Muli, ako si Maricel at ito ang aking Secret File.